Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties. Itong kasunod na property naman ay dinaanan ko lang din siya. Along lang din siya dito sa may Palico Road. Ayan, ang location naman itong kasunod na property ay sa may Greentown Villas 1. Nanggagaling ako doon sa may Greenpoint Homes, dumiretso na ako dito sa kasunod na property. Medyo dali lang ako pag-edit kasi walang time, pero straight lang natin itong Palico Road. Meron nga pala ditong madaan ng school, kaya medyo traffic siya dito kapag labasan ng mga estudyante. Malapit dito kasi yung Mambog Elementary School, sa may gitna siya. Kaya kapag nadaan ka dito tapos yung oras ay alanganin or uwian or labasan ng mga estudyante, medyo matraffic talaga dito. Hindi naman ganun kalapad itong Palico Daanan Road, normal two-way lang siya at saka may mga portion din dito na medyo malubak, pero okay din naman siya kapag normal hours, so hindi naman siya ganun ka-traffic din. Ang property nga pala is napakalapit na lang din dito sa may Mambog Elementary School. Ito nga palang property na to ay lumabas na siya nung nakaraan. Ito talaga yung pinakauna kong na-vlog na property nung nag-start ako mag-vlog ng foreclose. Kaya kung hindi nyo napanood ang unang video ko, pwede nyo balikan yun. Ito pa din naman yung property, wala naman siyang nabago. Ano pa din siya? Unoccupied pa din siya. Bali, sinilip ko lang siya kasi medyo matagal na nung na-feature ko to nung nakaraan. Parang wala yatang nag-bid or walang kumuha or baka hindi tumuloy yung dating nakakuha. Kaya ayun, lumabas siya ulit sa for bidding. Kaya sa mga naka-follow sa atin, check nyo na lang po ang ating mga old videos kasi may mga properties pa din talaga kasi na lumalabas ulit sa bidding. Kaya kahit hindi natin siya ma-feature ng updated, pwede nyo pa rin siya panoorin. Ito nga pala yung school na elementary school dito sa may gitna ng Palico Road. Kaya medyo traffic talaga dito kasi yung time na to na dumaan ako ay uwi na siya or labasan na ng mga estudyante. Medyo tanghali na kasi to. Ang entrance sa mga subdivision ay dyan lang siya sa may unahan. Sundan nyo lang ating biyahe. Andito na tayo sa kanto papasok ng subdivision. Dito lang naman siya. Yung property din naman ay napakalapit na lang din dito sa pinaka-entrance na kalsada. Pwede nyo lang din siyang lakarin. Yan. Kung hindi nyo na panood yung dati kong videos, nyo lang siya. Dito lang siya sa unahan talaga. Napakalapit niya. Ang ganda kaya nitong location. Hindi tayo sure kung bakit wala pa rin nakakuha nitong property. Nung nakaraan din sa may likuran lang din banda yung na feature ko. Bali dalawang property ito dati na ano siya. Ngayon, isa lang yung lumabas ulit. Nung nakaraan naman, lumabas na ulit yung isa sa kabila. Pero ngayon, isa lang din yung lumabas ulit. Dito naman sa pinaka-main road lang siya. Yan. Ang ganda nitong pwesto eh. Ito yung pinaka-location ng property. Yan. Makikita nyo sa main road talaga siya ng subdivision. Ito lang siya sa may katabing kalsada. Ayan. Yan yung tsura ng property. Ayan. Ganun pa din naman yung tsura niya gaya ng dati na feature ko. Meron nakarang dito na may nakapark na e-bike. Pero yan yung pinaka niya, property. Address siya ang bahay na kulay blue. Check natin siya sa malapitan. Ang problema nga lang ay sarado yung pinto nitong bahay, nakapadlock siya. Kaya hindi natin siya mapasok. Dito lang tayo makasilip sa labasan. Meron nga itong bakal na gate. Tsaka ayan yung itsura niya. Medyo kahoy yung ano niya sa taas eh. Pero ang ganda kasi extended na yung taas niya. Yan nga lang, hindi natin siya mapasok. Kaya hindi natin alam kung ano itsura niya sa loob. Pero ang ganda din naman, at least safe yung property. Kung kayo makakuha, wala kayong problema kasi kayo yung mag-unlock nito or magbubukas. Kasi nga, wala na din naman, mukhang wala na din man talaga nakatira. Parang meron siya dating tindahan yung property na to. Pero, ayun lang, hindi natin alam yung history din itong bahay, kung anong history ng dating nakatira dito. Kung bakit siya na foreclose, tanong-tanong nyo lang siya. Ang tubig din naman dito ay naka-Maynilad naman sila. Tsaka bakuan naman to kaya wala namang problema sa Maynilad na tubig dito. Yung problema nga lang doon sa may extension, dito din sa subdivision sa may Greentown Villas extension, mahina daw yung supply doon sa may dulo. Pero dulo naman kasi yun. Ito ay sa may bungad lang naman kasi to. Kaya for sure malakas yung supply ng tubig dito sa area na to. Ang location naman itong property ay sa Greentown Villas 1 lang. Meron pa kasi siyang Villas extension at saka Villas 2. Ayun, di ako sure pero parang ganun nga.
Itong property available sa second public auction with a discount under terms SPB 276. Ang acceptance of bid offers is from May 13 to 17 and then ang opening of bid offers is on May 20. Ito ang item number 96 with property number 815-202-206150012. Ang property location is at Greentown, Bilas 1, Block 7, Lot 9, Barangay Mambug 3, Bacoor, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter and then floor area of 42 square meter. Ang minimum bid price na ngayon sa Pag-ibig is 712,800 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 12,705.56 at ito ay isang unoccupied property. Para sa akin, ang ganda talaga ng location ng property. Diba? At saka alam ko hindi naman binaba dito sa looban. Ang alam ko dito sa may Mambog pero hindi ako sure kung binaba dito sa location na to. Ang alam ko hindi binaba dito eh. Kasi meron na din namang flood control dito sa may Bacoor kaya hindi na siya ganun karamdam yung kapag mas malakas yung ulan. Although syempre kapag sobrang lakas ng ulan bumaba naman pero mabilis naman siya humupa. Napakaganda ng location ito eh. Ang ganda talaga niyang gawing tindahan. Yun nga lang, hindi talaga natin alam yung history nitong bahay. Baka siguro lang nakakuha kasi meron din itong history kaya ayun, check nyo na lang siya kung gusto nyo i-bid itong property. Ayun lang, pauwi na tayo. Kung gusto niyo makabisado itong subdivision, may mga videos na din ako na mga previous property na foreclosed din dito sa location. Check na lang siya ang ating mga previous videos under dito sa Greentown, Bilas. Ang ganda din naman dito sa may bungad niya, may terminal ng tricycle. Pakalapit niya lang din dito sa may Paliko Daanan Road, which is may mga jeep at saka tricycle din na bumabiyahe dito. Yung mga jeep naman na dumadaan dito ay biyaheng Bacoor Malino or vice versa. Ayan, at saka itong dulong-dulo ng kalsada nitong Paliko Daanan Road ay ang Aguinaldo Highway sa kabila at sa kabila naman ay ang Bacoor Boulevard. So either kung magpa-Maynila ka, pwede kang magpili ng kung saan mo gusto dumaan. Either dito ka mag-i-exit sa Aguinaldo Highway or doon ka mag-i-exit sa Bacoor Boulevard. Which is mas maganda doon sa Bacoor Boulevard kasi mas mabilis yung biyahe doon, mas malapad yung kalsada. Dito kasi sa Aguinaldo Highway, based sa aking experience, mas marami talagang dumadaan na sasakyan compare doon sa may Bacoor Boulevard. Kaya nasa inyo naman kung alin yung pinaka-safest at kung alin yung comfortable kayong daanan. Yan lang, dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.